Ang workmate kong nagmumulto. Bago tayo magsimula, nais ko lang magpasalamat sa mga bago nating tagapakinig, at kung may kahalintulad man ito sa ibang kwento, ito ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Huwag nyo din kalimutan mag-like, click ang notification bell para kayo ang unang ma-notified sa mga bago kong post at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa channel na ito. Muli maraming salamat po at magandang gabi. Hi Mr. Joe. 2019, that time nagwo-work ako bilang isang working student sa kagustuhan na makatapos sa pag-aaral. Ayaw ko din kasing maging pabigat sa mama ko na nagtatrabaho sa ibang bansa para lang matustusan ang pangangailangan naming magkakapatid. Mag-isa kaming binubuhay ni mama noon, dahil ang papa namin ay wala nang pakialam sa amin, matagal na rin silang hiwalay buhat nang umalis si mama para magtrabaho sa ibang bansa. Sa tulong ng isa kong kaibigan ay agad akong nakapasok sa isang sikat na fast food. Hindi nga lang kalakihan ng sahod, pero alam kong malaki pa rin ang tulong na iyon sakin, at saka malaking experience na rin iyon sakin dahil alam ko na magagamit ko ang experience na iyon balang araw. Night shift ang pasok ko sa trabaho, dahil sa umaga naman ang pasok hanggang 3:00 ng hapon. So bali may oras pa ako para mag-review o kaya magpahinga. Sa una tutol talaga si mama sa pag-working student ko. Baka daw di ako makafocus sa pag-aaral. Pero pinilit ko pa din siya. Dahil nga ayaw ko maging pabigat sa kanya. Halos mag-3 buwan na ako sa pagtatrabaho nang nakilala ko si Bianca. Katulad ko, working student din siya. Sa tulong lang din ng isang kakilala kaya siya nakapasok sa pinapasukan kong fast food. Mahinhin na tao si Bianca, magsasalita lamang siya kapag kakausapin mo. Paminsan-minsan ay nakagawa din siya ng normal na mali sa trabaho dala sa pagkamahinhin niya. Determinadong tao si Bianca, katulad ko gustong-gusto niyang makapagtapos sa pag-aaral. Kaya siya nagsusumikap kahit halata sa mukha niya na nahihirapan na siya. Tuwing gabi naman, may sumusundo sa kanya na isang lalaki. Sa tingin ko, iyon ang kanyang boyfriend. Halos gabi-gabi din siya kung sunduin ng boyfriend niya. Hanggang isang gabi, ibang sasakyan ang sumundo sa kanya. Paalis na kami sa trabaho ng gabing iyon nang tumigil sa harapan ni Bianca ang isang kulay itim na sasakyan. Bumaba doon ang kanyang boyfriend. Kita ko na nagtatalo pa sila, gusto ko sanang lapitan sila nang pinigilan ako ni Edgar, ang isa naming katrabaho. Wag na daw ako makialam, dahil away daw iyon ng magkasintahan. Kaya agad akong napaisip tsaka agad na humakbang paatras. Tama naman si Edgar. Away iyon, nang magkasintahan kaya wag na lang ako makisali. Dala sa pamimilit ng boyfriend ni Bianca ay napasakay siya nito. Hindi ko alam pero pakiramdam ko talaga may mali. Pero nagkibot balikat na lamang ako. Hanggang sa umandar na ang sasakyan at dumaan ito sa aming harapan. Kinagabihan, muli akong pumasok sa trabaho, at naabutan ko si Bianca na nagsiserve ng pagkain sa isang lamesa. Nang nakita niya ako na naglalakad papalapit sa kanya ay agad siyang yumuko. Dahil nakasuot siya ng cap, kaya hindi ko nakita ang kanyang hitsura. Ilang oras din ang lumipas na isipan kong magtungo sa banyo para umihi. Nang napadaan ako sa pinto ng pangbabae na banyo, narinig ko ang pag-iyak ng isang babae mismo sa loob ng banyo. Sa una nakaramdam ako ng takot dahil sa klase ng pag-iyak nito. Pakiramdam ko kasi tila nahihirapan iyon sa pag-iyak. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa pintuan ng banyo para sana malaman kung sino ang umiiyak nang biglang bumukas ang pinto at lumabas doon si Bianca na nagpupunas ng mukha. Saglit pa kami nagkatitigan tsaka siya yumuko at mabilis na naglakad papunta sa cashier area. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng awa sa kanya. The next night ay muli naming nakita ang itim na sasakyan na nakaparada sa gilid ng pinagtatrabahuan namin. Pansin ko ang pagkataranta ni Bianca. Kaya halos nakatingin lang ako sa kanya habang unti-unti nang sinirado ng mga kasama namin ang fast food. Nang bumaba sa sasakyan ng boyfriend ni Bianca, may kasama itong 2 lalaki. Akmang tatalikod na si Bianca para umiwas sa kanila nang agad siyang pinigilan ng kanyang boyfriend. Katulad kagabi ay pinipilit siyang pasakayin ng sasakyan. Kaya walang sabing nilapitan ko sila para pigilan ang kanyang boyfriend sa pagpipilit sa kanya na sumakay. Bakit mo ba pinipilit ang babae na sumama sa'yo? Ayaw nga niya diba?
Sabi ko pa sabay hawak sa braso ng lalaki. Sino ka ba? Bakit ka ba nangingialam? Sabi pa niya sabay tulak sakin. Agad namang pumagitna sa amin si Bianca. Tama na, sasama na ako sa inyo. Huwag lang kayong gumawa ng gulo. Sabi pa niya sabay harap sakin. Alex, salamat sa concern, pero ayaw kong masali ka sa away namin. Sabi pa niya na may kasamang pilit na ngiti. Kaya napatitig ako sa kanya. Dahan-daang siyang humakbang papalapit sa kanyang boyfriend. Agad naman siyang pinagbuksan ng pinto ng isang lalaki. Katulad ng nagdaang gabi ay wala akong nagawa kundi ang sundan na lamang sila ng tingin habang papalayo ang sinasakyan nilang sasakyan. Napalinggan pa ako nang umakbay si Edgar sakin. Napapansin ko na masyado kang nag-alala sa Bianca na iyon. May gusto ka ba sa kanya? Tanong pa niya sakin. Agad ko naman siyang siniko ng marahan sa kanyang tiyan. At kunwaring nasasaktan din siya sa ginawa ko. Loko, wala akong gusto sa kanya. Nag-alala lang ako sa kanya. Narinig ko kasi siyang umiiyak sa banyo kanina. Sabi ko pa, sa bagay, kahit ako may gusto kay Bianca, kaso ayaw ko din naman sa mahinhin at tahimik na babae. Sabat pa ni Carlo. Natahimik ako dahil sa sinabi ni Carlo. Aaminin ko, nagkaroon din ako ng kunting paghanga kay Bianca. Pero tulad ni Carlo ayaw ko din naman sa isang babae na tahimik at mahinhin. Mas gusto ko pa rin yung masarap kasama lalo na pag magde-date kami. Ako kasi yung tipong lalaki na romantic at may pagkakwela minsan. Tulad ng nagdaang gabi ay muli ko siyang nakita, pero pakiramdam ko ay umiiwas siya sa amin, umuupo siya sa hiwalay na lamesa at nasa malayo ang kanyang tingin. Agad ko siyang nilapitan at kinamusta. Napalingon pa siya sakin at marahan nang umiti tsaka agad naman siya umiwas ng tingin sakin, napansin ko sa kanyang leeg ang pasa. Alam ko kahapon ay wala iyon. Ilang segundo pa ang lumipas ay tumayo na siya at tinungo ang isang lamesa at nilinis ang kalat na iniwan ng customer doon. Agad ko siyang sinundan ng tingin. Alam ko may mali sa kanya. Pakiramdam ko talaga gusto ko siyang tulungan pero di ko alam sa anong paraan. Tulad ng dati, muli siyang sinundo ng isang itim na sasakyan. Pero ibang lalaki na ang sakay nito. Walang imak na sumakay ng sasakyan si Bianca. Sumunod na gabi mas halata na sa kanya ang pag-iiba. Mas lalo pa siyang naging tahimik at mas lalong naging mas mailap sa amin. Pilit namin siyang tinatanong kung ayos nga lang ba siya, pero puro tango lamang ang kanyang sinasagot sa amin. At tulad ng dati, muli ko siyang naririnig na mag-isa sa banyo at umiiyak. Kaya hindi ko na napigilan na sabihin sa manager namin ang nangyayari kay Bianca. Agad naman siya kinausap ng manager namin. Ilang sandali pa ay pauwi na kami. Nang nilapitan ko siya habang nakatayo sa gilid ng kalsada at inalok na pwede ko ba siyang ihatid sa kanila. Pero mariin siyang tumanggi, hanggang sa tumigil sa tapat namin ang dalawang itim na sasakyan. At bumaba sa isang sasakyan ng boyfriend ni Bianca. Nang lilisik pa ang mga mata nito habang naglalakad patungo sa amin. Nang nakalapit na siya ay agad niyang hinila ang braso ni Bianca papalayo sa akin. Napailing na lamang ako, dahil sa ugali na pinapakita ng boyfriend ni Bianca. Kita ko din kung gaano kaangas ang mga mukha ng mga kasama ng boyfriend ni Bianca. Parang hindi sila gumagawa ng tama. Sumunod na gabi, sinasadya kong abangan si Bianca para sana kausapin. Pero hindi siya pumasok. Ilang gabi din ang lumipas na hindi siya nagpakita kahit sa manager man lang namin. Hanggang sa may isang ginang ang pumasok sa fast food. Nagpalinga-alinga ito sa loob parang may hinahanap ito. Kaya agad ko itong nilapitan at tinanong. Pero agad niya ako tinanong kung pumapasok pa ba si Bianca sa fast food. Mag-apat na araw nang hindi umuwi sa bahay si Bianca, sa totoo nga nagtungo na ako sa police station para i-report ang anak ko, masyado na akong nag-alala sa kanya, wika pa ng ginang. Agad namang lumapit sa amin ang manager namin at sumali na rin sa usapan namin ng ginang. Sinabi namin sa ginang ang totoong nangyayari kay Bianca habang nandito siya sa trabaho. Nagulat pa ito dahil sa sinabi namin, masayahin bata daw noon si Bianca, pero, nang nakilala niya ang boyfriend niya na si Marco, bigla siyang nagbago at biglang naging tahimik na tao. Naging malihim na rin daw siya at hindi na halos nakipag-usap kahit pa sa mga kakilala at kamag-anak. At ngayon hindi na siya umuwi sa bahay. Huwag po kayo mag-alala, bukas ng gabi. Kapag po pumasok siya, ay agad namin siyang sabihan. Sabi pa ng manager namin. Kahit halata sa mukha ng ginang ang pag-alala kay Bianca,
pilit na ngiti na lamang ang ginanti niya sa amin. Bago pa ito umalis ay nagpasalamat pa ito sa amin tsaka umalis sa fast food. Dahil mag-alas 10:30 na ng gabi at halos wala ng mga customers na pupunta para kumain, kaya napagpasyahan naming magligpit at maglinas. Nang patapos na kami, napagpasyahan kong magtungo sa banyo para magpalat na rin ang damit. Nang malapit na ako sa banyo bigla akong natigilan nang narinig ko ang malakas na pagsirado ng pinto ng banyo sa pangbabae. Agad akong naglakad dahan-dahan papalapit sa banyo, at pinakinggan ko kung may tao nga ba doon o wala. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto para makita ko kung sino ang nandon. Alam kong 2 babae lang ang kasama namin na naka-duty ngayong gabi. Si Karen at si Ma'am Carol ang manager namin. Kaya sinong tao ang pumasok sa banyo ng pangbabae? Nagtataka man ay dahan-dahan akong pumasok sa loob. 2 lang naman ang cubicle doon, kaya isa-isa kong iyon binuksan, na nalaman ko na wala palang tao doon kaya napaharap ako sa malaking salamin sa washroom. Napagdesisyonan ko na rin na maghugas ng kamay doon, dahil nga wala ng ilaw sa panglalaking banyo. Nang halos patapos na ako sa ginagawa ko, nang narinig ko ang mahinang paghikbi. Nagtataka akong napalingon mula sa aking likuran. Alam kong ako lang mag-isa sa loob ng banyo, at sino yung humihikbi. Nagtataka man ay mas pinili ko na lang natapusin na ang paghugas ng kamay para makauwi na rin. Papatayin ko na sana ang ilaw nang narinig ko ang pagpalahaw ng pag-iyak ng isang babae. Biglang tumaas ang mga balahibo sa buo kong katawan nang napagtanto ko na nagmula iyon sa isang cubicle ng banyo. Dala sa takot ay napatakbo ako patungo sa mga kasama ko. Agad naman silang napalingon sa akin na may bahid na pagtataka. "Alex, ayos ka lang ba?" tanong pa ng kasamahan namin. Marahan lang akong tumango, na kahit ang totoo hindi pa rin tumigil ang malakas na pagkabog ng aking dibdib dala sa matinding takot. Sunod na gabi ay muli akong pumasok sa trabaho. Tulad ng dati tahimik at maaliwalas ang panahon, kaya di ako nag-alala patungkol sa pag-uwi, total naman may motor akong dala. Patapos na kami sa duty, kaya napagpasyahan kong tignan lahat ng ilaw kung nakabukas pa ba. Nang napadaan ako sa mga banyo, pansin kong bukas ang banyo ng pangbabae. Kaya agad akong naglakad patungo doon para sana patayin ang ilaw sa loob ng banyo ng pangbabae. Akmang hahawakan ko na ang seradora ng pinto nang may narinig akong iyak ng isang babae. Muli akong nakaramdam ng takot, pero napagpasyahan kong katukin ang pinto. Baka kasi may isang customer ang nasa banyo. Kabastusan naman kung papasok ako doon. "Ma'am, pasensya na po sa istorbo, pero magko-close na po kami." Sabi ko pa sa mahinahong boses. Tumigil ang pag-iyak nito, at narinig ko ang pagbukas ng tubig mula sa loob ng banyo ng pangbabae. Kaya sa tingin ko, naintindihan niya ako. Naghintay pa ako ng ilang sandali nang dumating si Edgar. "Pare, tayo na, ba't andyan ka pa?" Nagtatakang tanong pa niya habang naglakad siya papalapit sa akin. "May babae sa loob ng banyo, hinintay ko lang lumabas." Sagot ko pa sa kanya. "Pre, kanina pang umalis ang mga customers. At sinigurado ko talaga na wala ng tao dyan bago ko nilinisan ang banyo dyan, pinatay ko pa nga ang ilaw." Natatawa pang sagot ni Edgar sa akin. "Sigurado ka ba sa sinabi mo, may tao talaga dyan sa banyo?" Kinausap ko pa nga, kaya tumigil sa pag-iyak. Sabi ko pa, "Naku pre, baka pati ikaw naririnig mo na rin ang multo na umiiyak dyan." Sabi pa ni Edgar. Agad akong namutla dahil sa narinig. Nang biglang tumawa si Edgar. "Naniniwala ka naman agad. Walang multo dito pre." Sabi pa niya sabay talikod sa akin. Napailing na lang ako tsaka nagdesisyon na sumunod sa kanya. Muli akong napalingon nang may narinig ako mahinang kalabog mula sa banyo ng pangbabae. Binaliwala ko na lang iyon at pinagpatuloy ang paglalakad pa sunod kay Edgar. Kahit na nakarating na ako sa bahay, hindi pa rin mawala sa isip ko kung sino kaya ang umiiyak sa banyo ng pangbabae kanina. Totoo nga ba na may multo doon, pero bakit ako lang ang nakakaramdam? Dala sa pag-iisip, agad akong nakatulog. Paggising ng umaga ay wala pa rin ako sa tamang wisyo. Nasa pag-iisip pa rin ako patungkol sa banyo ng pinagtatrabahuan ko nang tumunog ang cellphone ko. Agad kong sinagot nang nalaman ko na si Edgar iyon. "Pre, alam mo ba ang balita ngayon?" Sabi pa niya. "Hindi kakagising ko lang, ano ba yon?" Nagtataka ko pang tanong sa kanya. Narinig ko pa ang malalim na pagbuntong hininga ni Edgar sa kabilang linya.
Patay na si Bianca, at natagpuan ang bangkay niya sa kagubatan. Sabi pa niya sa akin, natigilan ako dahil sa narinig mula sa kaibigan ko. Totoo ba yan pre? Paano siya namatay? Gulat ko pang tanong sa kanya. Base sa mga pulis, binugbog at ginahasa muna siya bago pinatay. Kita naman sa katawan ni Bianca, pinuntahan pa nga namin sa morgue ni Ma'am Carol. Kasi si Ma'am Carol ang unang tinawagan ng mga pulis dahil nakita sa gamit ni Bianca ang working ID niya at naka-phonebook ang number ni Ma'am Carol sa cellphone ni Bianca. Mahaba pa nitong paliwanag. Napabuntong hininga ako dahil sa nalaman. Nung araw na iyon, lumiban muna kami sa trabaho at nagtungo sa bahay nila Bianca, para makilamay. Doon din namin nalaman mula sa ina ni Bianca na pinipilit na ibinta pala si Bianca ng kanyang kasintahan sa ibang lalaki para lang magkapera. At dahil may malaking utang ang pamilya ni Bianca sa pamilya ng kasintahan nito, ay napilitang pumayag si Bianca para lang makabayad sa pagkakautang ng pamilya nito mula sa pamilya ng kasintahan. Nung huling gabi na pumasok siya, iyon na pala sana ang araw na tapos na niyang binabayaran ang pagkakautang ng kanyang pamilya. Pero hindi pumayag ang kanyang kasintahan. Kaya pinilit siyang ipinagamit sa ibang lalaki. At dahil ng laban ng dalaga kaya nahantong sa kanyang kamatayan. Doon ko napagtanto ang nagmumulto sa banyo ng pangbabae mula sa pinagtatrabahuan ko ay walang iba kundi si Bianca. Nakulong naman ang may sala dahil may nakasaksi sa krimeng naganap. Hanggang dito na lang po Mr. Joe ang kwento kong ito. Hindi man talaga nakakatakot pero isa na rin iyon sa matindi kong karanasan. Muli maraming salamat po.